Hey, what's up, darlings? It's Kay. So for today's video is my journey before South Korea. So ayun, darling, since matagal tayong hindi nakapag-vlog, it's week siguro, hindi ko alam. Kasi busy yung achi nyo. Then, ngayon lang talaga ako nagka-time. Ngayong Saturday. Kasi today is holiday dito sa Korea. Tapos, Monday pa kami babalik. Ay, Monday, ano din pala. Holiday din pala sa amin. Wow. Monday. So, for today, explain ko sa inyo kung ano ang journey ko dito sa South Korea. So, before that, I just want to greet you all a happy, great morning. Kung ano mang oras ka tumingin sa vlog ko. So, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali anyways. So, yun, darlings. First and foremost, yeah, I'm here in Korea. Now, nandito po ako sa Korea right now. Pasensya na po sa background nating hindi pa ako nakabili ng kasi wala pa tayong pera, be. Anyways, kakatapos ko lang kumain, then galing akong sa friend ko, which is gumala ako. It's because it's Saturday, then kakabalik ko lang ng bahay kasi may tatapusin pa akong mga part-time galing company. So, without further ado, let's get started! Ayun guys, so first things first, paano ko nakilala ang Korea? Actually, way back 2022 ata. 2022. Nagtanong na ako sa tita ko kasi nandito siya sa Korea that time. Hanggang ngayon nandito siya sa Korea. It's because nakaasawa siya ng Korean. I mean, Korean citizen na siya. Then may anak din sila. So, I'm asking her, since dati ko pa plan ibang bansa. So, wala akong choice kundi kasi plano ko mag-Canada, plano ko din mag-New Zealand, marami akong plano pero nahihirapan ako saan ako pupunta, anong agency or what ba kasi hindi ko talaga alam. To cut the story short, nag-chat ako sa tita ko that day na, tita, ganito, ganyan, gusto kong mag-ibang bansa, gusto kong pumunta ng Korea. Then my tita says, okay, sige, apply ka dito, EPS, E9. Sabi ko, ano yung EPS? Hindi ko alam yon. And explain sa akin ni Tian, so on so forth. Sabi niya mag-enroll daw ako ng Korean language. So, nag-search ako sa Google and so on and so forth. As in, like, grinab ko talaga yung opportunity na, yes, okay, sige, ito na lang. Kasi since may family ako doon, makaka-help sa akin. So, why not pupunta ako ng ibang bansa na ipaprocess ko ako mag-isa. So, ayun, tinignan ko sa Google and so nag-research ako, Facebook, mga page, ano ba yung EPS, paano ba siya i-process. To cut the story short, after a few days, dumaan ako sa isang event na magme-makeup sana ako kasi makeup artist din ako. Magme-makeup sana ako ng isang debut that day. Then napadaan ako sa isang store. Sabi ko, makikicharge ako. To cut the story short, nag-usap kami ng may-ari. Hanggang sa napunta kami sa point na nag-aaral ng Korean. Sabi niya, nag-aaral din ako. Sabi niya, seryoso po ba? Tapos yun. Sabi ko, saan ka po nag-aaral? Sabi ko, dito sa may RDB, sa may sa amin sa Jensan. So, grinab ko na din yung opportunity na pupunta ako doon. Tapos, nung pumunta na ako doon sa RDB, sobrang supportive ni Papa. Nagbigay talaga agad siya ng pera, like yung pang enrollment fee, yung pang Korean language, school. Binigyan niya talaga ako agad-agad. Then, nag-aral ako, nag-take ako ng exam sa Maynila. Then, hindi po ako nakapasa ng first exam. Yun po yung masakit sa akin kasi nagsuffer po yung parents ko, nagsuffer po yung mama ko. I mean, sa kanila po lahat yung gastos that day. Tapos, kasi that day, parang hindi ko kasi alam, nung pauwi na ako ng Jensen, parang nalulungkot ako. It's because money nila, tapos nabagsak ako sa exam. Tapos, ayun, umiyak ako sa taxi habang pauwi ako ng Jensen from Manila. Kasi, konti pa lang talaga yung alam ko that way back 2022, KLT 18. As in, mga 19 years old siguro ako na 20. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi kita susukuan Korea, sabi ko. It took from, 8 months siguro. Hindi ako nag-direct from Jensen. Pumunta ako ng Davao. For me to ipon, ayun. So, ang ginawa ko, nag-call center agent ako since malaki yung sahod sa call center doon sa Davao. I was a VXI Comcast analyst, support analyst, and also PayPal customer service and dispute. Yun po yung mga account ko before. So, nag-GM shawarma din ako.
nag-handled ako ng mga events, naging din ako, like, tawag dito, bumibenta din ako ng mga lupa ng patay para na lang may pang dagdag sa gastos. Nagbebenta din ako ng kahit ano-anong mga sabon, kahit ano-ano, anek-anek para lang makaipon. To cut the story short, nung may examination na, hindi ako nag-take ng KLT19. Kasi sabi ko sa sarili ko, parang hindi pa ako handa. Then, ayun, may registration nung nakaraang 2022, December ata yun. December, then nag-register ako. Then, magaling kasi ako sa mga pixel-pixel na yan. Kahit na yung scanner, sa phone lang ako nagsascan ng scanner ng passport ko, and approve lahat. Wala talaga, kahit saan ako pumunta, kahit nasa bus ako, nung unang KLT18 ako, pumasok yung registration ko. Like, wala akong ibang need help kasi malikot ako sa phone, malikot din ako sa mga kahit anong application. So, feeling ko na kaya ko yung MB and so on and so forth kasi doon nagkakaproblema yung iba eh. Na-approve ako, then ayun, sabi ko lang kay Lord, kay God, na sana bigyan niya ako ng time makapag-study, makapag-review. At saka sana wag madaliin yung schedule ko kasi pinaka-first ata na schedule nun is batch 1 February or January. Then kinakabahan ako kasi magre-render pa ako as a call center agent. Then kukunin ko pa yung yung salary ko and so on and so forth. Hindi naman pwedeng agad-agad ako umalis dun kasi baka hindi ko makuha yung sweldo ko. So, ayun, grinant ni God yung wish ko. May 12 yung aking exam, which is the last day of batch 2 KLT20. Last day yun ha. Last day yun ng batch 2. So, I really thank God na parang it's a blessing na parang binibigay niya sa akin, sinusubo niya sa akin lahat. Umuwi ako ng Jensen ng March. As in, hindi pa talaga pumasok sa akin lahat ng vocabularies and book 1 and book 2. Ang pumapasok lang sa akin, hi, thank you for calling, ganun lang parati yung pumapasok sa isip ko. That's 7 months ako sa BPO industry that day. So parang yung pumapasok sa akin, wala na talaga. Sabi ko, paano ba to? Paano ko mapapasa yung exam? And di ko talaga alam kung paano ko ipapasa kasi yung pumapasok sa akin is ganun na lang, mga call center na lang agad-agad. So, ayun, to cut the story short, nag-study ako. Pumasok ko siya by April, 1 month before ata. So, kinakabahan na ako kasi April, May. Diyos ko, Lord, isang buwan na lang, girl. Hindi ko alam kung mapapasa ko yung exam or what. Sabi ko, hindi pwedeng hindi to mapapasa kasi, my God, my age is getting older. Tumatanda na ako. Kahit 22 pa ako, ay 21 pa ako noon na I'm just pressured in life. Pressured ako maging mayaman. Tapos yon, pagpunta ko na Maynila, may tita din naman ako sa Taguig. So sa Taguig, hindi ako nagstay sa Taguig kasi nakakahiya. May ino-offer silang mga Emmy Boards, Calabrini, ganun. Sa Scalab ako before nung 2018, dun ako nagstay, but ayoko yung place, ayoko din yung food, ayoko din yung lugar. So nag-hotel ako ng sarili kong akin, nag-Oyo hotel ako. So nag-hotel ako for 1 week and its cost. Yung costing natin dito is medyo mahal be. Kasi okay lang, pinag-ipunan ko yun sa call center. Mga 4,800 yung bayad ko for 7 days. Okay na din yun. At least comfortable ako. Ako lang mag-isa. Then, okay ako nun. Then, to cut the story short, papunta na ako in examination day. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kasi same lang din naman na nafe-feel ko nung na-feel ko nung KLT18, nung na-feel ko nung KLT20, parang okay, sige, kaya ko to. Focus lang ako sa babasahin ko, focus lang ako sa question, like, si God na bahala. And after nung umakyat na ako, girl, naiihi ako. Hindi ko alam kung pwede pang umihi papuntang labas or what. Pero sabi ko, pwede pa bang umihi? Excuse, pwede pa umihi? Sabi ng babae. Hindi na, tangina, 1 oras yung examination, girl. 1 oras akong, ang sakit ng bantag ko talaga. Kaka-answer ng mga sobrang sakit. Parang hindi ko na iniisip yung ihi ko. Iniisip ko na lang yung question kasi nagsa-start na yung reading time. And 30 minutes lang yung pati yung listening, 30 minutes lang din. So, hindi ko na iniisip yun. Sabi ko, okay, sige, focus na muna ako dito. Kahit ang sakit na ng pantog ko, feeling ko, may medical pa tayo. Baka ma-negative tayo dito sa medical, sa ihe. Sabi ko, ganun. Sabi ko, okay na, sige. Habang nag-answer ako ng mga questionnaire, sabi ko, parang kaya ko naman na. Sabi ko kasi, pang isang basa ko lang ng isang question, alam ko na yung sagot eh. The way it goes like,
binabasa ko yung like question, nababasa ko siya sa CMIL or sa topic. Nagma-mock test din kasi ako for CMIL, EPS topic, Facebook, YouTube, kahit ano-anong mock test. Tapos, nire-review kong self ko kung kaya ko ba yung exam or hindi. Kasi, nag-worry ako, lol, bakit na-meet yung score ko? Kaya that day, parang familiarize na sa akin yung ibang sagot, sinagot ko na agad. Doon ako sa listening. Kasi parang sa listening, hindi ko marinig masyado kung yung headset ko, sira ata yun, hindi ko alam. To cut the story short, na-answer ko naman na lahat. And, yeah, 4 lang kami ang pumasa sa isang room. Sa kabilang room, 8 ata. So, for 12 person kami. As in, sobrang iyak ko, girl, na pumasa na tayo, Korea, here we go. Ayun, naisip ko, sabi ko, oh my God, Korea na ako. Tumawag ako kay mama, talon ng talon si mama, si kuya, oh my gosh, like, worth it, ang bilis, like, sobrang bilis ng pangyayari, like, ako sa call center agent, tapos napunta agad ako ng exam, then pumasa ako, girl, like, grabe, right time talaga for me. Then after nun, di na ako pinauwi ng teacher ko, sabi niya, Kai, i-process mo yung medical mo dyan sa Maynila para hindi na ipadala through LBC from Jensen to Maynila para at least man lang magka-data ka agad kasi may massive selection this coming June 20 ata yun. Sabi ko, paano ba ma'am, ganito ganyan. Sabi niya, sige, mag-medical ka dyan since May 20 lalabas yung exam result namin sa DMW, pwede na kami mag-medical agad. It passes sa DMW. Ang ginawa ko, nirebook ko yung flight ko from Manila to Jensen. Nirebook ko ng 20. Girl, nakakainis. Yung DMW nag-extend pa talaga. Ginawang 23 yung examination result. Oh, nag-rebook ulit ako, girl. Nag-rebook ulit ako ng 27, girl. May 27. Sabi ko, mapagastos talaga ako dito. Pero worth it. Kasi, alam niyo yung nangyari. Ang dami-daming tao sa, di ko alam kung anong pangalan ng medical na yun. 4L? 4L ata. 4L hindi ko alam. Basta 4L. Dun ako, nung pumunta na ako ng 4L, nakakatawa kasi ako yung pinakalas na minedical. Ako pa yung unang lumabas yung result. Pumunta pa yung lalaki sa taas. Sabi niya na, Miss De La Serna, kinakabahan ako. Bakit? Ano nangyayari? Baka may ako dito sa medical. May mali ako sa medical. So, ma'am, kailan po yung last period niyo? Sabi ko, inang yan! Bakit may period tayong nangyayari dito? Sabi ko, kuya, hindi po ba kayo ganito? Kasi, nilagay ko naman na doon. Pero yung picture ko kasi, na 1 by 1, sobrang Latina! As in, like, sobrang girl talaga. Hindi naman sa inaalsa ko yung sarili kong bangko, pero yung 1 by 1 ko is parang a-attend ng flight attendant, girl. So, baka nag-base lang siya sa pictures and say hi sa mga taong nandun that day. Ang tawag nila sa akin, period girl. Oy, period girl, ikaw na. Nakakatawa kasi yung 4L may free food din sila, girl. Pumunta kami sa labas, sa may karinderya lang din. Pero okay na. At least, diba? To cut the story short, sobrang saya na naman. Bakit? 7 p.m. pa lang, umaga pa lang, 7 p.m. pa lang sa DMW, nandun na ako, girl. Kasi para pagkabukas, ako ang pinakauna sa linya. Ako ang mag-uunang pasa ng para ako unang magka-data. Pero girl, pagdating ko dun, may 14 na tao na. Tangina, tiniis namin yung baho ng ihe, baho ng basura sa labas ng DMW para lang natulog pa yung iba dun. Like, naging leader kami. May mga, sino makapanood ng vlog nito, 8 kaming leader na nag-distribute ng ginawa naming sariling numbering para hindi man lang magulo yung linya. So, bumili kami ng bond paper, number 1, 2, 3, 4, 5, hanggang sa umabot ng umaga. Alam mo magkano na? 1,600. So, syempre, bubukas yung DMW. Bahala nyo, nakasunod. At least ako, number 20. Number 20 ako that day. So, pumasok na ako. Pinabayaan na namin yung mga bagong dating. Mag-ano pa kami as long as ma-priority namin yung sarili namin. Nung pumasok na kami sa DMW, pinasa na namin. Nakakainis kasi yung lalaki doon, nagrereklamo siya. Sabi niya sa amin na, bakit kayo natulog sa labas? May sinabi ba ng DMW na matulog kayo sa labas? Ganito, ganyan. Tapos yung iba nagsasabi, nagrarant na doon sa may window na, Sir, Jensen pa kasi ako. Sir, Batangas pa kasi ako. Ganito, ganyan. Kaya, kahit na, pwede naman kayo.
girl, ni-ready ko talaga yung sinasabi ko. Nandun pa lang ako sa baka tatanungin niya ako, bakit ako natulog sa labas, nagre-ready na talaga ako, anong sasagutin ko talaga. Nung pagtanong niya sa akin, bakit ka natulog sa labas? Sabi ko, sir, ganito kasi pupunta pa ako ng Jensen, nag-rebook ako ng 2 beses para na makaano, ng taas-taas ng sabi ko. Sabi niya, ma'am, isang tanong lang naman po sinabi ko, bakit ang dami niyo na pong sinabi? Nakakatawa lang, pero okay, kasi nakakainis kasi, pero saludo po ako sa inyo, sa mga nagtatrabaho sa DMW, sa respeto po namin kayo, pero na-stress lang po talaga kami that day, kasi po gusto din po namin makaalam yun na mauna sa registration ng data for Korea. Tapos, ayun, okay naman siya. Then, the next day is umuwi na ako ng Jensan. Papa Jensan na ako. Then, nung pupunta na ako ng Jensan, naghintay na lang ako ng data. Then, nagka-data ako nung June 7. Tapos, training na akong schedule sa July. So, ang bilis. So, parang minamadali ako ng amo ko. From Jeju pa kasi yung amo ko. So, Jeju Island po yung first company po natin. I am from Jeju. So, fresh from Jeju pa po tayo. Tapos, nung July 17 natin yung training ko. July 17 to 21. Sa mga kasama ko dyan, hello po sa inyo. Then, yun, to cut the story short, August 7 po yung deployment namin. Then, August 8 na po kami dumating ng Korea. Then, training center po namin is sa Hwasong po kami nag-training center. At dumating po kami ay summer. So, summer po kaming dumating. So, mainit siya. Kaya hindi ko na feel yung homesick kasi mainit din sa Jensen. Diyos ko, Lord. So, ayun. Wish granted, nandito na ako sa Korea. At saka, sa mga nagbabalak na mag-Korea, I just want to let you know, guys, that ang Korea is hindi siya madali. To tell you frankly, dapat mentally, emotionally prepare kayo, lalo na nandito kayo. So, wala kayong makakasama dito, walang tutulong sa inyo dito, kundi kayo lang. So, ayun, sa mga nagbabalak mag-exam, focus muna kayo sa mga basic steps, mga basic Korean language, at saka bago kayo dumango sa mga may hirap na mga adverbs or adjectives or etc. Basic muna. Tsaka, ang suggest ko po is mag-enroll kayo sa mga iba't ibang KLC. Sa Jensen, meron pa akong KLC dyan ng 100% passing rate. Like, 3 lang nababagsak sa amin, 4 lang bumabagsak sa amin kasi quality over quantity. Yun po yung motto ng aming RDB language. Wala po kaming branch. Isa lang po kami. So, congrats sa aming school. That's because more than 100 ang students every month. Then, ayun, so proud to my teacher kasi pinafokusan niyo talaga kami pag may examination na, prepare niyo kami, may review talaga every night. Ang name po ng school namin is RDB Language School Skills Language and Institute from General Santos City po. Wala na pong ibang lugar, General Santos City lang po yan. Kalumpang Emiliana Heights. Then, ayun, suggest ko rin if ever kuha niyo na lahat yung language, review kayo. Pagkatapos ng review, mock test yung sarili nyo, gumawa kayo ng mock test, CMAIL, EPS topic na application, download nyo lahat, listening or reading, at saka may makaka-help din sa Facebook ng mga mock test, then magtulungan kayo. At saka madali na lang lahat pag marami tayong bala. Kaya wag tayong sumalang sa gera pag wala tayong bala, guys, ha? Kailangan alam natin sa sarili natin na kaya natin sagutin yung exam na. Alam natin sa sarili natin na ako, galing pa akong probinsya, kailangan hindi masayang lahat ng effort ko. Dapat isink in natin sa sarili natin yon. So, ayun guys, thank you so much for watching my vlog. I hope I help a lot sa mga bagong aspirants dito papunta sa South Korea. And I hope to see you soon here. Again, this is Kay, and have a great day, darlings. Bye!